Hello guys, magandang araw. Sa video natin ngayon ay papasyal tayo ng Borongan City, yung capital ng Eastern Samar. So as usual, kasama ko yung pamilya ko at ipapasyal tayo ni Kuya Rob na isang vlogger ng Borongan City. Nagawa natin malibot ang mga barangays niya at nakita natin ang kagandahan ng bawat barangay na pinuntahan natin. Sa bukid, sa ilog at sa dagat. Lahat tayo'y napamangha sa taglay na ganda nito. Ngayon, samahan niyo po ako alamin ang kwento ng pinakamamahal natin na lungsod ng Borongan. Yan, magandang araw po sa atin lahat. Nandito na po tayo sa capital ng probinsya ng Eastern Samar at tinatawag din po ito na City of the Golden Sunrise. Kaya samahan niyo po ako alamin ang kwento ng lungsod ng Borongan. Welcome to Borongan City. Ang Borongan City ay matatagpuan sa gitnang baybaying parte ng probinsya ng Eastern Samar at bounded ito ng north ng Municipality of San Julian at sa south ng Municipality of Maydulong. Sa west naman po, Municipality ng Hinabangan, Calbiga, Pinabacdao at Basay. East naman ay nakaharap po ito sa Pacific Ocean. Kasama ng teritoryo ng lungsod ang mga isla ng Ando, Munbon at Dibinubo. Ang Borongan ay may total na land area na 475 kilometers square o 183 square miles. Ang Borongan ay may 61 na barangays. Itong tulay ay tinatawag na Loom River na malaki po yung ambag sa ating kasaysayan ng Borongan. Ang Borongan ay tinatawag din sa kanyang palayaw na City of the Golden Sunrise o Sunshine. Ang Giborongani ay isang pinakamalaking nayon noong unang panahon. Nang kalaunan, tinawag na Borongan dahil sa makapal na hamog na kadalasang lumulukob sa lugar. Ang makapal na hamog na ito ay tinatawag na burong. At andito na po tayo sa Kapitolyo ng Silangang Samar at yan na po yung bagong building natin. At dito po sa intersection ng Alang-Alang at Barangay Bato, makikita po natin ang rebulto ni Eugenio Daza Salazar. Si Eugenio Daza Y. Salazar, isa po siyang guro, revolusyonaryo, mambabatas. Ipinanganak noong Nobyembre 15, 1870, Borongan, Eastern Samar. Nagkamit ng titulo sa edukasyon, Eskwela Normal de Maestro, Maynila, 1888. Makaraang makatapos ng edukasyon, siya ay nagturo sa Borongan Municipal School
at pagkaraan lamang ng ilang taon ay nagtatag ng sariling paaralan sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Sumapi sa kilusang himagsikan sa Samar sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Siya ay itinalaga ni General Vicente Lucban na maging pangkalahatang punong hukbo ng Silangang Samar. Isa sa mga naging kasangkapan sa tagumpay ng isang makasaysayang pangyayari na ganap sa Balanghiga noong September 28, 1901. Nahalal na kinatawan ng ikatlong distrito ng Samar sa unang asemblea ng Pilipinas noong 1907. Ngayon, punta na po tayo sa merkado o palengke po ng Borongan. Ang merkado o palengke ng Borongan ay napaka-organized po kung saan nandito rin po yung mga sakayan ng bus, jeep at tricycle. Ang ganda na po ng ating lungsod. Yan. Tara, puntahan na po natin yung mismong palengke po doon para makita po natin yung mga paninda doon. Talon. Yo, sige. Buta na ba kwan yan? Makato na po ako, makato. Mga kwan sa opisina yan. Pangadlaw. Bye. Bye. Suka na, no? Pangadlaw. Ang laki po ng market po ng Borongan City. Yung palengke po dito, tawag namin dito merkado. Kaya ngayon titingnan po natin kasi ito yung mga nagpapaalala sa akin ng mga pinuntahan ko ng mga barangays. Ito po yung mga product po nila doon. Naalala ko yung mga barangay na pinuntahan po natin. Ito po yung mga karamihan na tanim nila doon sa barangay nila. Kaya maraming salamat po sa inyong mga produkto. Kaya pasyal na po kayo sa merkado ng Borongan dahil nandito na po yan lahat ng kailangan natin sa bahay. Pagkatapos ng ikot natin, stop over muna kami dito sa City Hall ground ng Borongan City. Sa di kalayuan mga kalakbike, may makikita kang malaking puno ng akasya na kung saan nandoon yung isang historical place ng Borongan City, ang Hamurawon Park. Sa likod ng states na yan mga kalakbike, mayroon isang bukal or spring. Ayon sa mga kwento, ang bukal daw na to ang dahilan kung bakit dumami yung tao dito sa Borongan. Kasi may stable siya na source ng tubig. Sa buong Pilipinas siguro ito lang yung city na mayroong bukal sa gitna mismo ng lungsod. Plus mahimala daw yung lugar na to. Pag nagpakita daw sa'yo yung white lady rito, maligo ka raw at mawawala lahat ng karamdaman mo. Ngayon naman mga kalakbay, punta tayo sa picture area ng Borongan along Baybay Boulevard.
Ayan mga kalakbike. O kung makikita nyo, grabe sa haba yung coastline ng Baybay Boulevard. So, ito na rin yung nagsisilbi na parang entertainment area sa city ng Borongan. So, dito marami kayong pwedeng pagkaabalaan. So ito maganda kasi madami po tayo pagpipilian dito. Pwede sa mga bata, pwede sa matanda. Ito mga laruan para sa bata. Ayun po nakakatawa. Tuwing magpipista po yung Borongan City kasi ang dami po mga tawag namin dito, mga Batanggenyo eh. Yan kaya lahat po meron dito. Ito mga sapatos. Ay yan, ang gaganda, ang dami niyan. At ito madami po talaga ditong pagkakaabalahan sa Baybay Boulevard po ng Borongan City. Pwede nyo pong isama yung buong pamilya nyo, mga kamag-anak nyo, kabarangay nyo. Kaya punta po kayo dito sa Borongan City kung gusto nyo po ma-enjoy itong makita yung mga event po dito. Ang ganda po dito sa Borongan City. Kaya pasyal po kayo dito.